Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Isa na naman pong pagkakataon ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapagsama-sama sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Sa oras po na ito, atin pong pag-uusapan ang isa na naman pong talinghaga sa Biblia na tinuro ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay may kinalaman doon po sa balo na kumausap doon po sa masamang judge. Ang parable po na tawag po doon ay Parable of Persistent Widow. Ang pamagat po ng ating maikling mensahe sa oras po na ito ay may pamagat na Cultivate Your Faith. At samahan niyo po, basahin natin ang aklat po ng Lucas sa kapitulo 18 sa talatang 1 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoroong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi, datapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at hindi nagpipitagan sa tao, gayunman sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya. Baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi. At siya'y may pagpapahinugod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Pagpalain po tayo sa pagkabasa, pagkarinig ng kanyang salita. Alam niyo po, ito pong bao ay makikita po natin na nagmakaawa po siya doon sa judge. At nung una, nakita natin doon sa kwento na talagang tinatanggihan po siya nung hukom. Dahil nga po wala siya pong, sabi nga doon sa kwento, wala po siyang pinagpipitaganan. In other words, wala po siyang tinutulungan o talagang masamang hukom po ito. Pero tingnan po natin, ano po yung ating malalaman at maunawaan na mga aral patungkol po sa talinghagang ito. Doon po sa unang verse, mga kapatid, sa verse 1 pa lang, sinabi na po ni Jesus Christ kung ano po yung purpose noong kanyang talinghaga. Ang sabi niya, na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Tinuturuan po tayo dito ng Panginoon para manalangin mataimtim at tuloy-tuloy. Jesus shares this parable to teach about persistent prayer. Because una po sa lahat, alam ng Panginoon kung ano yung mga kahinaan natin. He knows people easily get tired, discouraged, at yung pagiging hopeless. Alam ng Panginoon po yung ating mga kahinaan. Kaya po tinuruan tayo ng Panginoon kung paano po tayo dapat manalangin at paano tayo dapat humingi ng tulong sa Diyos. Sabi ko po rito, this story encourages us to pray until something happens. Not because
God is stubborn or difficult, but because He is faithful. Hindi po tayo tinuturuan na maging manalangin na persistently dahil matigas ang ulo ng Panginoon o hindi siya nakikinig katulad ng liko na hukom na yon. Hindi po siya ganon. Kundi pinapakita dito ng Panginoon na kung yung mga likong hukom kaya nilang magbago ng ugali dahil nga doon sa pagiging persistent ng bao, paano pa kaya yung ating Diyos na mapagbiyaya, maawain, kayang-kaya niya po tayo na tulungan sa ating mga pananalangin. Alam niyo po, yung salitang persistent, ang kapareho rin pong salita nito ay constant, tuloy-tuloy, non-stop, walang tigil, determinado, persevering, nagpapatuloy o nagtsatsaga, and continuously, yung nagpapatuloy, walang hinto. Yan po ang ibig sabihin ng persistent. Ang sabi nga po doon sa Thessalonica, kung atin pong babalikan sa 5, talatang 17, magsipanalangin kayong walang patid. Pray without ceasing. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Kung paano tayo dapat manalangin na hindi napapatid at persistently. Dalawa lang po yung karakter dito sa parable na ito. Yung bao at saka yung hukom. Yung bao po, nagre-representa po yun o nagpipicture ng total dependency. Parang tayo po sa Diyos, di ba? Tayo po mga Kristiyano, kaya po tayo nananalangin dahil nakadepende po tayo sa Diyos. Alam niyo po kasi yung mga bao noong panahon po na yon ay talaga namang ito yung mga babae, usually mga babae na namatayan na po ng asawa. At noong panahon ng Old Testament, mga kapatid, ang mga bao po ay tinutulungan. Talagang kailangan tulungan. Katulad po ng mababasa natin sa Deuteronomy chapter 27 verse 19, ang sabi po rito, sumpain yaong magliko ng matuwid ng taga-ibang bayan, ng ulila at ng babaeng bao. Tingnan niyo po yan. Nung panahon po nila Moises, talaga pong mahigpit po sila pagdating sa pagtulong sa mga balo o bao. Kasi po wala na maasahan po itong mga to. Kaya kung babalikan natin yung kwento ni Ruth, tsaka yung si Naomi, ay talaga namang ito yung mga naging balo po sila, at namumulot na lang po sila ng mga uhay ng trigo doon po sa napaggapasan, kasi doon na lang po sila umaasa sa pagkain po nila. Kaya nung panahon po nila Moises, talagang mahigpit po sila pagdating sa mga bao. Kailangang tulungan. Kaya sabi doon, sumpain yung mga tumatalikod o hindi tumutulong sa mga bao. Ano pa? Pagdating po sa New Testament, itinuro rin po ito ni Santiago. Basahin po natin sa Santiago 1, talatang 27. Ang sabi po rito ni Santiago, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng Diyos o ng ating Diyos at Aman ay ito. Ano daw po yung pagiging relihiyoso? Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Tingnan nyo po, kahit po sa panahong Kristyanismo, tinuturuan pa rin po tayo na tumulong sa mga balo. Kasi po isa po ito sa utos ni Kristo upang matupad po natin yung kanyang mga kalooban. Sabi ko po rito, the widow represents those who feel weak, overlooked, or powerless. Ganon din po tayo minsan, di ba? Tayo po ay mahina, tayo po ay napagsasamantalahan, tayo po ay walang kapangyarihan. Kaya po,
nagre-representa po itong widow sa ating lahat, sa ating lahat na dumidepende sa Panginoon. At hindi lang po yan ang nakita natin. Sabi dito, she refused to stay silent. Hindi po siya, hindi niya hinayaan na manatili siya pong ganun, kundi humingi po siya ng tulong doon sa hukom. At kaya nga lang, masama po yung hukom. Liko ang sabi dito sa binasa natin kanina. Kaya, yung pangalawang karakter po doon sa parable ay yung hukom. Yung liko na hukom. Ito po, hindi po ito nagre-representa sa Diyos. Kasi po ang Diyos, hindi po naman liko. He is a contrast to God. Hindi po siya kapareho. Makisipin natin kapareho po siya ng Diyos. Why? Kasi po sabi rito, he did not fear God. Sabi doon, hindi siya natatakot sa Diyos. And he didn't care about people. Wala siyang pakialam sa mga tao. Maliwanag naman po sa Biblia na ang Diyos na sinasamba po natin ay maawain na Diyos at talaga namang tumutulong sa mga ulila. Ang sabi po rito sa mga awit, kapitulo chapter 68 verse 5, ang sabi po rito, ama ng mga ulila at hukom ng mga babaeng bao, ang Diyos sa kanya'y banal na tahanan. Tingnan niyo po. Kaya maliwanag po rito mga kapatid, na itong hukom na ito, hindi po ito nagre-represent sa Diyos. Dahil po ang Diyos natin ay hukom na mabuti at mabait. Sabi nga, judge. He is a just judge. Siya po'y tumutulong sa lahat. Hindi lamang po sa mabubuti, kundi ganoon din po sa mga hindi mabubuti. Sabi nga ni Christ, ang Diyos Ama nagpapaulan sa mabuti at gayon din sa mga hindi mabuti. Tinuturuan tayo ng Panginoon yung pagiging just natin. Ngayon, tingnan po natin ano po ang paraan o ano yung mga paraan para makultivate natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin. How to cultivate faith through prayers. Bakit po kailangan natin i-cultivate? Kasi sa Tagalog kailangan sabi nga dito, hukay-hukayin, kinukultivate. Sa mga nagtatanim, alam nyo po ibig sabihin ng cultivation. Bakit po kailangan natin i-cultivate ang faith? Kasi po, ang sabi sa Hebrews chapter 11, verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos o sa Kanya. Wala pong tayong magagawa kung hindi po tayo mananampalataya sa Diyos. Hindi po natin pwedeng pasayahin ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos kung hindi po tayo marunong manampalataya at kung wala po tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Meron lang po 3 bagay na mahalagang bagay na dapat po nating pag-usapan kung paano natin makukultivate ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pananalangin. Number 1, pray consistently. Make prayer your habit. Ang sabi ko po rito, faith grows when prayer becomes part of your lifestyle, not just something you do in emergencies. The more you pray, the more you stay connected to God. Alam niyo po, ang pananampalataya, nakukultivate po yan sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Diyos. Dahil sa pananalangin natin, na hindi natin nakikita yung kausap natin, pero naniniwala tayo na may gagawin ng Diyos. Bagamat hindi natin siya nakikita, doon po
na i-exercise natin yung ating faith sa Panginoon. Kaya po napakahalaga na ang pananalangin natin, araw-araw, oras-oras, consistent po tayo nananalangin. Hindi yung pag meron lang emergency, sumakit lang yung batok mo, doon ka lang mananalangin. Sumakit lang yung paa mo, yung tiyan mo, doon ka lang mananalangin. Nawalan ka lang ng pera, doon ka lang mananalangin. Yun po ang problema ng karamihan ng mga Kristiyano. Dahil minsan, sa kabisihan natin sa buhay, nakakalimutan po natin manalangin sa Diyos. At yun po ay isa sa napakalaking sabi nga threat sa pananampalataya natin kapag hindi po tayo nananalangin sa Diyos. Ang sabi ko nga po rito, communication is the key. Lagi na po natin naririnig po ito na ang komunikasyon ay susi sa matagumpay na relasyon. Kaso nga lang, ang tanong, do you have the right key? Nasa iyo ba yung tamang susi? Kasi sabi mo, communication is the key. Yan yung susi. Pero ang tanong, nasa iyo ba yung tamang susi? Why? Because sometimes we forget what it truly means to talk with God. Kala natin, pag nag-pray lang tayo, okay na tayo sa Diyos. Communication na sa Diyos. Pero maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon ay nalilihis ng landas. At lalo pang nagkakasala dahil sa pananalangin sa Diyos. Naisip niyo po ba yun? Na pagka nag-pray tayo sa Diyos, imbis i-bless tayo ng Lord, lalo pa tayo nagkakasala. Why? Kasi po wala sa tama o hindi tama ang pananalangin natin sa Panginoon. Ang pananalangin sa Panginoon po ay isang communication. Ito po ay unlimited communication natin sa Diyos. Anytime, anywhere, pwede po tayo manalangin. Pero ito pong tandaan natin pagdating sa pananalangin. Communication must be effective. Kailangan po maging epektibo ang ating komunikasyon sa Diyos. Hindi lang po yung nagsasalita tayo, hindi lang po yung humihiling tayo sa Diyos. We just don't use fancy words. Yung mga napakalalalim ng mga vocabulary para lang ma-impress yung mga nakikinig. Hindi po ganun yung pagiging epektibong komunikasyon sa Diyos. O yung mga fancy rituals na kung ano-ano mga ginagawa pag nananalangin. May mga pahampas-hampas pa. May mga sabi nga, may mga igulong-gulong dyan sa sahig. Nakakala mo, sinasaniba ng masamang espiritu. Yung mga ritual na mga ganon, hindi na po kailangan. Ang sabi po sa Proverbs chapter 15, verse 29, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Para po pala tayo maging epektibo, mga kapatid, sa pananalangin, kailangan po natin maging righteous na tao sa harapan ng Diyos. Kailangan po natin maging righteous. Why? Kasi hindi lamang po nakatingin o hindi lamang nakikinig ang Diyos doon sa mga righteous, kundi nakatingin pa po ang Panginoon sa kanila. Ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 12, because the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do what is evil. Tignan po yan. Kaya para maging epektibo po ang pananalangin natin, ang komunikasyon natin sa Diyos, we have to be righteous. Kasi po, walang pakialaman Diyos sa atin kung tayo po ay gumagawa ng mga evil things. Yung mga hindi niya kalooban. Kahit manalangin tayo na manalangin, hindi po tayo papakinggan ng Diyos. Pero po, ang mga pinapakinggan ng Diyos, yung mga prayer na epektibo, yung po yung mga prayer ng mga taong sumusunod at nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, communication is a two-way street. Communication is a two-way street. You don't just ask to God, You also listen to Him.
Kailangan din po nating makinig. Hindi lang po tayo yung laging hiling ng hiling, salita ng salita, kundi tayo rin po makinig sa Kanya. Active listening is recognizing God's voice and God's will. Napakahalaga po na malaman natin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig natin sa Kanya. Proverbs chapter 2, verse 1 hanggang 6. Makikita po natin doon na napakahalaga po ng pakikinig sa salita ng Panginoon. Ganun din po sa John chapter 15, verse 7. Dito po sa John chapter 15, verse 7, makikita po natin dito yung kahalagahan ng pagtitiwala at sabi nga yung pakikinig sa salita ng Panginoon. Sabi po rito ni Christ, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you want, and it will be done for you. Tingnan niyo po yan. Kaya po, para tayo pakinggan ng Diyos, makinig din po tayo sa Kanya. Hindi yung tayo na lang laging gusto natin tayong pinakikinggan ng Diyos, tapos tayo hindi naman tayo nakikinig sa Diyos. Pangatlo, communication must be continuously. Ito pong continuously na salita, para po itong paghinga natin. Diba? Wala namang humihinga na after 30 minutes hindi ka na hihinga. Tapos after 30 minutes hihinga ka na uli. Hindi po ganun. Ang paghinga po natin, bagamat sabi nga mga short, but non-stop. Diba? Pag mag-inhale, exhale ka, hindi ka naman i-inhale, ang tagal mo bago ka mag-exhale. Hindi naman ganun eh. Mga short, sabi nga, mga inhale, exhale mo. Ganon din po sa pananalangin natin sa Panginoon. Minsan, may mga panalangin na kailangan, kahit napakaikli lang, pero, yun po yung kailangan ng Diyos sa atin mapakinggan. Dahil alam naman po ng Panginoon kung ano yung kailangan natin bago natin ipanalangin sa Kanya. Ang gusto lang po ng Panginoon, yung continuously tayo na tumatawag sa Kanya, continuously tayo na nakikipag-communicate sa Kanya upang sa gayon na i-establish po yung magandang relasyon natin sa Panginoon. Remember, you have all the time in this world to pray. You have to start now. Magsimula po tayo ngayon. Pangalawa, pray with expectation. Kanina, yung sinabi ko, pray consistently. Pangalawa, pray with expectation. Believe that God hears and answers. Pray with faith and expectation. Do not just pray out of routine. Kasi yung iba sa atin, nagpipray lang pag, parang kailangan na lang obligado na lang. Manalangin po tayo, at pag nanalangin tayo, mag-expect tayo sa Diyos na tayo po ay papakinggan, at tayo po ay sasagutin. Expect God to move, to guide, to open doors, and to work in ways you cannot see yet. Hindi yung pag nag-pray ka gusto mo agad nandyan na, hindi ka na nag-antay. Mark chapter 11 verse 24, sabi dito, therefore I tell you, everything you pray and ask for, believe that you have received it, and it will be yours. Ang sabi ng Panginoong Yesus, pag tayo daw nananalangin, tayo po ay maniwala na ito po ay ating tinanggap na, at ito po ay patatanggap natin. Have you ever experienced to receive what you prayed for? Naranasan niyo na po ba na tanggapin yung mga bagay na ipinanalangin natin?
Ako po, napakaraming beses na, sa buong buhay ko. Ilang beses na po, napakaraming beses na. Kayo po, tanungin natin yung mga sarili natin. Na subukan na ba nating natanggap yung panalangin natin sa Diyos? At sinagot niya yung panalangin na yun. Baka kaya hindi sinasagot ni Lord yung prayers natin dahil hindi umaayon sa kanyang kagustuhan. Expect, ang sabi ko po rito, expect according to God's will, not your own will. Kasi minsan tayo po pag nananalangin, according to our own will, hindi naman according sa God's will. Ay, sana tumangos ang ilong ko. Sana manalo ako sa loto. Diba? Sana mamatay na lahat ng kurakot sa gobyerno. Pati ganun panalangin, maling panalangin po yun, mga kapatid. Hindi po kalooban ng Diyos. Sasabihin mo, Brother Reps, bakit? Ibig sabihin pala, pabor ka sa mga kurakot. Ay, hindi po. Pero kung ipapanalangin mo, mamatay na yung mga kurakot, kasama tayo dun. Pati tayo, minsan kurakot nangungurakot tayo, di ba? We have corrupted by this word. That's why we need Jesus Christ. Dahil habang nandito po tayo sa lupa, we are prone to corruption. We are prone to sin. Kaya po, magkatito yung prayer natin, hindi po ito kalooban ng Panginoon. Ano pa? Sana wala nang masama sa mundo. Di ba yung ganong prayer? Lalo na pag mga may namamatay, pinapatay, pinagpipray natin, sana wala na lang masama sa mundo. Sana wala na lang si Satanas. Kung wala nang masama sa mundo, pati tayo kasama dun. Kasama tayo sa masama Wala namang perfectong tao. Di ba ganon? All our wishful thinking. Ano ba yung wishful thinking? Ang sabi dito, to believe something is true based on desire rather than evidence or reality. Yung mga wishful thinking na yan, mga paniniwala po yan nakabase sa desire ng tao at hindi sa realidad. Katulad halimbawa, sana magkaroon ako ng sports car. Paano ka magkakaroon ng sports car wala kang ang bahay? Di ba? Paano ka magkakaroon ng sports car wala ka namang car insurance? Di ba ganon? Hindi nakabase sa realidad ng buhay. Ang sabi ko rito, it must be stopped and pray according to God's will. According to His will. Romans chapter 12 verse 2, sabi dito, do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is the good, pleasing, and perfect will of God. Para natin ma-discern, para natin malaman yung kalooban ng Diyos, we have to transform our mind and do not conform to the pattern of this world. Kung ang mundo, iba mag-isip, puro makamundong bagay, palitan natin yung isip natin. At doon natin malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Naalala ko tuloy yung isang preacher. Ang sabi niya, when you are choosing a partner in life, you must check him or her how he or she pray to God. Minsan, yung mga, lalo na yung mga dalaga at binata pa, nagtatanong, ano kaya yung kalooban ng Panginoon sa akin? Sino kaya yung magiging asawa ko? Tapos, antayin ko na lang yung kalooban ni Lord. Diba? Ganun tayo noon nung wala pa tayong mga asawa. Pero, hanggang sa tumanda na siya, wala pa rin hindi niya pa rin nahanap yung asawa niya. Why? Kasi po, antay siya ng antay sa kalooban ng Diyos. Hindi niya naman unawaan kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po, isang kalooban ng Diyos sa mga dalaga at sa mga binata na naghahanap ng asawa. Isa po sa kalooban ng Diyos na dapat nating malaman, kung tayo po ay mamimili
Kasi kailangan mamili din tayo ng ating partner sa buhay. Simulan natin noon sa pananalangin. Tingnan natin, ito bang tao na to, paano siya manalangin? Ito bang tao na to, paano siya kumausap sa Diyos? Kung sa prayer pa lang, fail na, hindi kalooban ng Panginoon na maging partner mo yan. Hindi nga marunong manalangin eh. Di ba ganon? Kaya sa pananalangin pa lang, check mo yung kasalukuyang partner mo o yung boyfriend, girlfriend mo ngayon. Tingnan mo. Ito pa marunong manalangin sa Diyos. Tingnan ko nga kung paano manalangin. Baka ang panalangin niya yung Ginoong Maria, nabupuno ka ng grasya. Memorize na panalangin. Mag-isip-isip po tayo. Alam niyo po sa Bible, bagamat maraming karakter sa Bible na mga nanalangin sa Diyos, na pinakinggan ng Diyos, may bigyan ko lang po kayo ng dalawa na talagang sabi ko nga, gigiting ng mga alagad ng Panginoon. Number 1, si Joshua. Sa Book of Joshua chapter 10 verse 12 hanggang 14. Alam niyo po ba itong si Joshua lamang ang nanalangin at sinagot ng Panginoon na patigilin ang araw at bumagal yung araw sa paglubog. Sabi po rito sa 10 verse 12 hanggang 14 ng Joshua, on the day Lord gave the Amorites over to the Israelites, Joshua spoke to the Lord in the presence of Israel. Sun, stand still over Gibeon, and moon over the valley of Ajalon. And the sun stood still, and the moon stopped, until the nation took vengeance of its enemies. Tingnan niyo po yan. Mga karaniwang tao rin katulad po natin yun eh. Pero pinakinggan po sila ng Diyos dahil po sila ay karapat-dapat. Sila po ay mga righteous sa harapan ng Diyos. Sila po ay marunong makipag-communicate sa Diyos. Sino pa? Si Elijah. Diba? Sabi po sa James chapter 5, verse 17 hanggang 18, ano daw po yung ipinalalangin ni Elijah? Ang sabi rito, Elijah was a human being as we are. And he prayed earnestly that it would not rain for 3 years and 6 months. Ang sabi rito, and for 3 years and 6 months, it did not rain on the land. Then he prayed again, and the sky gave rain, and the land produced its fruit. Si Prophet Elijah, mga kapatid, nanalangin siya sa Panginoon na huwag umulan ng 3 taon at 6 na buwan. Ang sabi ni Santiago rito sa kanyang aklat, karaniwang tao lang din to si Elijah katulad natin. Pero bakit siya pinakinggan ng Panginoon? Dahil po siya ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Dahil po siya ay karapat-dapat. Dahil po yung pananampalataya niya nakita ng Panginoon at natuwa ang Panginoon. Number 3, mga kapatid, dito na po tayo magtatapos. Pray honestly. Pray honestly. Bring your real struggles to God. When you tell God your fears, doubts, and weaknesses, He meets you with strength, comfort, and clarity. Honesty and prayer deepens intimacy, and intimacy builds unshakable faith. Mga kapatid, kapag tayo po nanalangin sa Diyos, manalangin po tayo ng totoo sa sarili natin. Manalangin tayo ng tapat. Yung nasa puso po natin, huwag yung nasa nguso lang. Ang dami-dami mong magagandang mga sinasabi sa bibig, ang mga fancy words, pero hindi naman yun yung nasa laman ng puso mo. Ay hindi tayo papakinggan ng Diyos. Pero pag tayo po naging vulnerable, ibig sabihin ng vulnerable ay talagang pinapakita mo na ikaw ay mahina, ikaw po ay dependent sa Diyos, doon to tayo tinutulungan ng Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon yung hambog eh.
Ayaw ng Panginoon yung mataas na puso. Hindi pinapakinggan ng Diyos yung mga mayayabang. Philippians chapter 4, verses 6 hanggang 7, ganito po ang sinasabi. Don't worry about anything, but in everything, through prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Tingnan po yan. Kaya po pag tayo nananalangin, i-present natin yung puso natin. Pray to God. Hindi yung kung kani-kanino tayo nagpe-pray, kay San Pedro, lalo-lalo na kay Mama Mary. Diba? Yung ibang tao kasi, kay Mama Mary, pinapadaan yung prayer nila eh. Inutusan pa si Maria. Hindi naman tayo sinasabihan ng Diyos na utusan natin si Maria pag may prayer tayo sa Diyos. Hindi naman sinasabi ni Kristo na ipadaan nyo sa sa Mama Mary ko. Hindi naman ganun. Matuto tayong maging tapat sa pananalangin upang makita ng Diyos ang sinseridad ng ating puso na dumudulog sa Kanya. It's not only about praying, it's about your heart, it's about your faith. Kasi alam na ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Sabi ko nga kanina, alam na ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Pero ang gusto na makita ng Diyos sa ating mga buhay ay yung pananampalataya natin na umaayon doon sa gusto niya. At ano yung gusto niya? Na tayo po ay magtiwala sa Kanya at dumepende sa Panginoon. Psalms chapter 64 verse 8, trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts before Him. God is our refuge. Tingnan niyo po yan. Kaya kung mananalangin tayo sa Diyos, manalangin po tayo ng totoo, yung nasa puso. Kung ano yung nasa puso mo, kung gusto mong umiyak dyan, umiyak ka. Iiyak mo sa Panginoon. An honest prayer is as being transparent. Yung parang nakikipag-usap ka sa kaibigan mo na talagang pinagkakatiwalaan mo. Sabihin mo sa Panginoon yung joy mo, yung discouragement mo, yung struggle mo, sabihin mo sa Panginoon. Maging transparent ka sa Panginoon. Ano ba? An honest prayer ay yung pagiging vulnerable mo. Sabi ko nga kanina. Sabi ko rito, God welcomes you to come to Him as you are. Huwag mong isipin, kasi ako mahina. Weak ako. Alam na ng Panginoon yun. Pero kung weak ka na nga, ayaw mo pang pasakop sa Diyos, ayaw mo pang lumapit sa Diyos, na Siya yung nagbibigay ng kalakasan sa atin, hindi tayo lalakas. Mananatili tayong weak, mananatili tayong doubtful. Express your full range of emotion. Ito yung sinasabi ko kanina. You can bring your fear, your anger, your hurt, yung pagiging hurt mo, yung nasaktan ka, sabihin mo sa Panginoon. Alam ng Panginoon yun. At papakinggan tayo ng Panginoon. Yung mga heartbreaks natin. Diba? Yung mga struggle natin sa buhay. And lastly, sabi ko rito, do not just go through the motion. Effective prayer is about seeking God with a sincere heart, not just reciting words or following a procedure. Hindi lang tayo yung parang nagre-recite o nagme-memorize ng panalangin. Kung may manalangin tayo sa puso, yung naiintindihan natin yung sinasabi natin sa Panginoon. At alam natin na sasagutin tayo ng Lord according sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, pagtatapos po natin, ang sabi ko po rito, keep the faith, keep praying, keep trusting. Why? Because God is working even when you cannot see it.
Mga kapatid, sa pagtatapos po natin, nawa hindi lamang po ito maging aral sa atin, kundi mai-apply po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, dahil po ang pananalangin ay kasama po sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Katulad po nung babaeng bao na bagamat hindi siya pinapakinggan nung una, nung masamang hukom, ay talagang nagpursige po siya, pumilit siya hanggang sa nabago yung ugali, nabago yung pag-iisip ng masamang hukom at tinulungan siya bandang huli. Ang Panginoon po natin ay hindi masamang hukom, kundi isa po siya mapagmahal na Diyos at ating Ama na nasa langit. Alam niya po kung ano yung mga kailangan natin, alam niya po kung ano yung mga kahinaan natin, alam niya kung ano yung buhay natin dito sa lupa. Manalangin po tayo, magtiwala tayo sa Diyos, at patuloy na i-improve at palakihin natin, i-cultivate ang ating pananampalataya. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Ingatan po kayo ng Panginoon at patuloy tayo na sama-samang maging tapat sa Diyos hanggang sa wakas ng ating buhay. God bless po sa inyong lahat.